Ang konstruksyong ito ay nagbibigay ng impresyon na ito ang pinaka-pinoplex na konstruksyon na nakita ko. Mahusay na naipapatupad ang teknolohiyang ito sa malakihang pagtatayo ng bahay ng construction company at sa sariling paggawa ng bahay. Ang bagong combo na solusyon ay nagpapadali ng trabaho at nagbibigay ng tibay at pagiging maaasahan. Mga teknolohiya sa insulation ng mga bahay na balangkas na dati nilang kulang. Sa mga bahay na bulak lang ang insulasyon, maaaring mabasa ito, dumulas, at magdulot ng siwang. Kahit anong gawin sa bulak, ang mga poste ng balangkas ay hindi insulated at may tulay pa rin ng lamig. Ngayon, nagbago na ang lahat. Ang bagong disenyo ng balangkas ay nakakakuha ng maiinit na sulok at iniiwasan ang mga tulay ng lamig. Dahil madali gawin, hindi kailangan ng mataas na kwalifikasyon para magtayo. Pwede kang magtayo kahit hindi profesional. Lahat ng ito ay nagpapabilis sa konstruksyon at nagdudulot ng kapansin-pansing pagbaba ng gastos. Maraming gamit ang extruded polystyrene foam. Ako, si Penoplex, ay madalas ko rin itong gamitin sa kakaibang paraan, lalo na sa mga eksperimento. Bagong paraan ang paggamit ng Penoplex sa pader, kisame, at sahig ng malaking bahay na gawa sa balangkas. Sa wakas, may bahay ng gawa sa balangkas na wala ang karaniwang kahinaan nito dahil ito sa bagong insulation system. Ang mga tagapanood ng awitin ni Yasha Kosyaka ang unang makakakuha ng impormasyong ito. Pag-usapan natin lahat, kamusta sa inyo? Para mapunta sa gitna ng mga makabagong kaganapan sa konstruksyon, kinailangan kong maglakbay ng mahigit 1,000 milya pahilagang kanluran mula sa aming baryo. Napakaraming Penoplex. Habang pinagmamasdan ko ang pinakaklasikong bahay na gawa sa kahoy na balangkas at may insulasyon na mineral wool, wala pa itong finishing. Sa labas, may layer ng wind protection. Kanta. Taon-taon, parami ng parami ang mga bahay na itinatayo gamit ang teknolohiyang pangkarkas. Sa kasalukuyan, ang karkas na pagtatayo ng bahay ay dumaranas ng tunay na boom. Nagtatayo sila ng mga bahay para sa permanenteng paninirahan at para rin sa pansamantalang gamit sa probinsya. Dumarami bawat taon ang mga bahay na gawa sa karkas. Ito ay dahil sa mababang gastos ng pagtatayo. Ang mga ganitong bahay ay hindi masyadong nangangailangan ng matibay na pundasyon. Mas simple ang proseso ng pagtatayo. Mas mabilis ang pagbuo. Madali ring tapusin at lagyan ng palamuti ang mga karkas na bahay. Matibay ito at, bilang resulta, maaasahan pagdating sa paglaban sa lindol. Matagal nang gamit ang extruded polystyrene foam sa pag-insulate ng mga harapan ng gusali. Alam ko kung paano idikit ang Penoplex sa mga bahagi ng harapan na kailangang i-insulate. Sa ibabaw, gamit ang insulation at plaster fiberglass mesh, tinatakpan ito ng base reinforcing layer bago ilagay ang finishing dekorasyon. Bilang finishing na dekorasyon, maaaring gamitin ang iba't ibang uri ng decorative plaster tulad ng karayet, maliliit na bato, at iba pa. Nakita ko rin ang paglipat nila. Ginagamit ang Epelex pang-insulate ng fasad bago tapusin ang siding, blockhouse at iba pa. Dito, iba ang proseso. Inihanda namin ang unang panel, pinutol namin ang mga lock sa gilid at sa ibaba. Kaya ngayon, ikakabit na natin ito. Para mas maging dikit, maglalagay tayo ng pandikit na foam sa poste. Dito, nakakabit na ang mga hanger kaya tutusukin natin ang Penoplex at ikakabit. Kailangan ko ang tulong mo dito. Sige. Vlad, pakisabi naman, gaano ba kaligtas magtrabaho gamit ang Penoplex sa loob? Ang material ay ganap na ligtas. Sa katunayan, ang mga panel ay gawa sa parehong hilaw na materyales tulad ng, halimbawa, mga disposable na pinggan. Ginagawa. Ibig sabihin, hindi ito naglalabas ng kahit ano, kaya't ligtas itong gamitin. May mga dokumentong nagpapatunay dito. Pwede itong gamitin sa loob ng walang alala. Sa pag-install, hindi na kailangan ng protection. Ang mga bahay na gawa sa balangkas, kadalasan ay nilalagyan ng mga patong ng mineral na lana bilang insulation. Hindi ito mahal at sa kabuuan ay maayos na insulator. Pero ang lana ay may katangiang sumipsip ng tubig para itong espongha na sumisipsip ng moisture.
Dahil dito, bumababa ng malaki ang kakayahan ng lana na magpanatili ng init. Nagkakaroon ito ng amag at mabilis na nabubulok ang mga poste ng balangkas. Ang problema sa klasikong paraan ay nilulutas gamit ang mga vapor barrier na plastic na ang tamang pag-install ay hindi ganoon kadali. Vlad, para sa almusal ngayon kumuha ako ng ganitong bagay. Sinasabi nila na pareho lang daw ito. Magkaiba ang materyales pero pareho lang ang hilaw na sangkap. Ibig sabihin, yung hindi nasa loob, At yung nasa labas, oo, itong balot na ito. Tama, magandang halimbawa ito ng paggamit ng parehong. Parehong mainit na tubig lang ang ibinubuhos mo. Wala kang inilalabas na iba. At ganyan, milyon-milyong tao ang kumakain yan. Ganun. Oo, nakakabusog, ayos lang. Vlad, pwede mo bang ikwento ang tungkol sa sandwich na ginawa ninyo? Gaano kakapal ang mineral wool? Gaano kakapal ang kahoy? At gaano kakapal ang Penoplex? Dito 150 mm ang poste kaya ganun din ang kapal ng mineral wool na inilalagay sa pagitan. sa loob, naglalagay tayo ng 50 mm Penoplex. Kaya ang sandwich ay may 150 mm mineral wool at 50 mm Penoplex insulation. Penoplex, ito ang pinakaangkop para sa rehiyong ito. Depende sa klima, pwedeng kailanganin ng 100 mm na Penoplex sa isang lugar, 200 mm na wool at 50 sa iba. Pero mas malamig na. Bihira kang makahanap ng mas malamig na rehiyon kaysa sa inyo. May mga lugar na mas malamig, kaya kailangan doon ng 200 mm wool at 50. Sa pagkakaintindi ko, ito ay para maiwasan ang cold bridge. Oh, narito ang Penoplex. Ibig sabihin, nandito ito ng buo, ng tuloy-tuloy. Kasama na rin para dito. Tatabunan nito mula sa ibabaw ang mga poste ng balangkas na ito at dahil doon, hindi na ito magyayelo. Nagkakaroon ng tuloy-tuloy na layer ng insulation sa loob. Dagdag pa, papalitan din ng Penoplex ang vapor barrier. Ibig sabihin, poprotektahan nito ang bulak mula sa pagkabasa. Paano mo nire-resolba ang issue sa mga kanto? Sa totoo lang, ang kanto talaga ang pinaka nagyayelong bahagi kasi kung titignan mo ang daming tabla agad dito, wala namang bulak. At syempre, kapag nilalagay ang Penoplex sa loob, natatanggal natin ang problemang ito. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng tinatawag na mainit-init na kanto. Tawagin na lang natin na ganun. Mahina pa rin ma-insulate ang mga kanto ng mga bahay na balangkas. Nangalap ako ng impormasyon para sa inyo tungkol sa isang promising na paraan. Merong layer ng Penoplex dito. Ibig sabihin, lumalabas siya sa labas. Parang ganun. Oo, dito. Oh, ibig sabihin medyo iniusog natin ang mga poste ng balangkas para mailagay dito ang Penoplex. At dito rin nilalagay natin ang Penoplex sa simula pa lang. Kailangan ito para hindi tayo magkaroon ng cold bridge dito. Sa klasikong paraan, may kahoy tayo dito, isa pang kahoy. At sa ganitong paraan, may isa pang kahoy dito. Kaya nagkakaroon tayo ng cold bridge na dumadaan sa kahoy. Dito, hinihiwalay lang natin ang mga kahoy na bahagi gamit ang Penoplex. Sa tingin ko, wala pang gumawa nito dati. Oo, ito ang solusyon na susubukan at tsatsikin natin ngayon. At tiningnan na rin natin ito kanina. Mas enerhiya epesyente ang anggulong ito kaya hindi ito nagyayelo gaya ng iba. Pinalad kami ni Vlad na maging una sa ganitong klase ng pag-i-insulate. Nauna kami kaysa sa mga profesional na manggagawa na agad ginaya ang ideya. Hindi ako masyadong mahilig sa mga eskema at drawing, gaya ng marami sa inyo. Dapat nasa isip lang ang plano ng gumagawa ng sariling bahay. Kaya sinabi ko kay Vlad na gawing simple ang paliwanag. Isa pa. Ito ang paraan ng paggawa ng kanto sa isang bahay na gawa sa balangkas na dapat gawin agad sa mismong yugto ng pagtatayo. Ibig sabihin, ito ang ating balangkas na ginagamit. Kumbaga ayon sa sarili nating paraan. Ito ang poste hanggang pader, pati ang pangalawa. Ano ang punto? Sa mga poste ng balangkas may Penoplex na layer. Pinagdudugtong ang mga poste gamit ang Penoplex kaya nagkakaroon ng insulated na kanto. Ibig sabihin, susunod ay magkakaroon tayo ng layer ng insulation mula sa Penoplex. Dito sa kahabaan ng pader, dito sa loob, dito naman ay merong tayong bulak. Dito rin bulak ang ilalagay. Sa ganitong paraan, ini-insulate lang natin dito para maiwasan ng pagyeyelo. Ito, istak. Sa mismong balangkas. May mas madali pa palang paraan para ikabit ang sabitan. Ganito ang magiging itsura. At ang pangalawa ay ilalagay sa taas nito. Natuklasan namin ang pinakamahusay na paraan ng pagkakabit habang ini-install. Kaya matatag ang pagkakasabit sa lapad. Kung may problema sa panonood ng mga video ko, paalala lang na ang awitin ni Yasha Kosiaka ay nasa YouTube at Zen. Ngayon, pwede nyo na ring panoorin ang mga video sa VK.
video at YouTube. Nasa ibaba ng video ang mga link. Huwag kalimutang mag-subscribe para hindi tayo magkahiwalay. At maaari ninyong suportahan ang paglabas ng mga ito sa pamamagitan ng pindutang suportahan. Kung nanonood kayo ng video sa YouTube, ang mga manonood mula sa Russia ay maaaring gawin ito sa pamamagitan ng Boosty service. Ang link ay nasa ibaba ng video. Pwedeng i-mount ang gypsum board gamit ang kahoy, kaya hindi na kailangan ng mga hanger. Mas lalo pang pinadali, kahit parang hindi na pwedeng mas mapadali pa. At para hindi mabasag ang kahoy na piraso dahil sa pagkakabit na madalas mangyari kapag tuyo ito, kailangan nitong mapahinga muna at makasipsip ng kaunting moisture. Narito ang isang tip para sa inyo. Sa pagkakaintindi ko, ito ang kukunin natin. Oo, dito natin ito pinuputol. Oo, ito ang pinutol natin. Pagkatapos, ginagamit natin ito sa construction ng walang nasasayang. Naglagay tayo ng agwat sa dugtungan kaya buo natin kinukuha ang slab at eksakto lahat sa lock. Maayos. Tugma. Kailangan lang ng kaunting pagputol sa gilid ng pader at ayos na, astig. Sandali lang nating hawakan, oo. Iyon lang. Hindi pa tapos, tingnan mo. Para makagawa ng hermetikong patong, dinidikit namin ang mga dugtungan gamit ang tape. Pandikit foam, kailangan namin ng pandikit foam higit para sa pag-fix ng mga panel para maayos naming masecure ang lahat ng ito bilang isang medyo matibay na istruktura. And sa mga dugtungan, ginagamitan namin ito ng tape ng ganito at nakakakuha kami ng isang hermetikong patong na ganito. Ipakikilala ko sa inyo ang taong nagsimula ng lahat ng ito. Kilalanin ninyo, siya si Maria. Maraming salamat sa pagdalaw mo sa amin. Mahalaga sa akin na marinig ang opinyon ng iba tungkol sa ginagawa namin dito at kung gaano nga ba katotoo ang mga plano namin. Sa pangkalahatan, ikukwento ko na dito ay nagtatayo kami ng isang eksperimento na bahay. Ibig sabihin, nagtayo kami ng bahay gamit ang teknolohiyang pang-frame. Ngayon, ito ay karaniwan na sa ating bansa. Ano ang magiging kakaiba dito? Plano naming baguhin ang insulation. Gusto naming magtayo ng bahay na pinaka-enerhiya mahusay ayon sa aming pagkakaintindi. Gusto naming takpan ng buo ng Penoplex ang sahig, mga pader at kisame sa loob ng bahay. Si Maria, Executive Director ng FM Stroy, isang disiplinadong kumpanya sa konstruksyon na tumulong matupad ang pangarap ng maraming tao na magkaroon ng sariling bahay. FM Stroy ang may hawak ng world record sa pinakamabilis na pagtatayo ng bahay gamit ang gasobetong block. Mukhang hindi nila balak tumigil doon. Parehong pamilyar sina Maria at Vlad sa mga gusali ko na karamihan ay gawa sa Penoplex. Ang panlabas na paliguan at Euro toilet ay nagbibigay ng ginhawa at comfort sa bakuran sa loob ng ilang taon. Ang matataas na taniman na gawa sa Penoplex ay nagbibigay ng mas maagang ani at mas matagal na pamumunga. Mahusay naghihiwalay ang Penoplex na bakod sa hardin at gulayan. Ang garden pathway na 70% Penoplex ay functional, madaling gawin at nakakatulong sa ani. Maginhawang daan papunta sa mini pool na Penoplex. Isa pang pathway na may floating effect, sana ay magtuloy sa malaking Penoplex pool. Sa compost bin na gawa sa Penoplex, hindi natutuyo ang compost sa gilid dahil hindi tinatablan ng tubig ang mga pader. Kaya mas mabilis ang paggawa ng humus. Kahit gaano karami ang organikong ilagay, mapoproseso lahat. Hinog na ang ani, kalagitnaan na ng Agosto at may mga unang nalaglag na dahon na sa hardin. Dumarating ang panahon para bigyang pugay ang berdeng carpet ng damo na nagpapaganda sa pagitan ng aking mga makabagong likha mula sa Penoplex. Para dito, gagamitin ko ang pataba na Fertica Gazon Taglagas. Ang patabang ito ay may lahat ng kinakailangang micro at macro elements sa balanseng anyo. May Fertica para sa damuhan na nilalagay tuwing tagsibol at tag-init. Nasabi ko na ito dati, sa pataba ng taglagas, mahalaga ang phosphorus at potasa kaysa nitroheno dahil tumutulong ito sa ugat at taglamig ng damo.
Napakadaling lagyan ng ganitong pataba ang damo. Parang magsasaka ako na nagbubudbod ng pataba. Alam ko kung anong parte ng damuhan ang nangangailangan nito at alam ko rin ang laman ng aking mangkok. Kaya naman, nagagawa kong sukatin ang tamang dami ng Verticagason taglagas ayon sa instruksyon. Kalahati ng kinakailangang dami ay ibinubudbud ko habang naglalakad ng pahaba at ang natitirang kalahati ay habang naglalakad ng pahalang. Sa masisikip na bahagi, hindi ko na ito ibinubudbod, kundi basta ko na lang isinasaboy. Sa ganito, natatamo ko ang tamang pantay na paglalagay ng pataba. Sa totoo lang, may mga espesyal na kariton din kung saan isinasalin ang pataba, itutulak mo lang ito at kusa nitong ikinakalat ang pataba. Mahalagang gamitin ang Verticagason taglagas sa pagtatanim ng bagong damuhan para maiwasan ang pagkamatay at pagkakalbo ng damo. Naglalagay ako ng 50-70 gram na pataba kada metro kwadrado. Kung magtatanim ka ng bagong damuhan, kailangan mo ng 1.5 kilo ng Verticagason taglagas bawat kubikong metro ng lupa. Maingat kung dinidiligan ng tubig mula sa mini pool ang bagong tanim na damo sa lahat ng napabunotang bahagi. Dahil sa patabang ito, mabilis uunlad ang mga ugat, mag-uugat ng maayos ang damuhan at makakalampas sa taglamig. Subok na. Para hindi masyadong mabigatan ang budget ng pamilya, hinahati-hati ko ang paglalagay ng Verticagason taglagas sa damuhan. Ito ay isang kumpletong profesional na pataba. Dahil dito, gumaganda na ang dati naming pangit na damuhan. Kaya iniiwan ko ang link sa ilalim ng video. Pumunta kayo at bumili, malaking tulong ito. Hindi ko napigilan at nagbigay ako ng opinyon sa optimization. Itong mga sinulid na ito, nakaunat. Naiintindihan ko para ito hindi mahulog ang bulak. Oo, tama. Ibig sabihin para manatili ang bulak sa kisame, naglalagay tayo ng mga sinulid. Sa tingin ko, pinaka-epektibo at simple ito dahil walang nangyayari sa mga sinulid. Tatakpan pa ito ng Penoplex mamaya para sa dagdag protection pero sa ngayon wala pa yon. Walang pundasyon, nakasabit lang sa sinulid. Sige, paano kung kunin natin ang Penoplex? Ikabit muna ng ganito ng walang mineral wool tapos saka natin ilagay iyon. Palitan lang ang pagkakasunod-sunod. Pwede. Theoretical, pwede naman gawin yon pero sa tingin ko, medyo magiging mahirap kung unahin nating takpan ng kisame tapos saka natin gagawin ng mga pader at idudugtong pa. Para maging mas maayos at mas selyado ang dugtungan dito, napagdesisyonan naming unahin munang takpan ang mga pader tapos saka namin aasikasuhin ang kisame. At dito, sa pagkakaintindi ko, kailangan na rin nating simulan ang pag-aayos ng mga dugtungan. Sa prinsipyo natapos na namin. Ang natitira na lang ay idikit ang mga dugtungan gamit ang adhesive tape para maging selyado ang buong construction. Siyempre, ngayon ay gagawin na natin yan. Ang channel ni Maria ay lahat ng simple tungkol sa konstruksyon at iba pa. May mga video rin tungkol sa konstruksyon, pero mula sa pananaw ng seryosong mga profesional. Iiwan ko ang link ng channel at video sa ibaba. Silipin at mag-subscribe kayo para sa mahahalagang impormasyon mula sa mga professional. Vlad, nagdikit tayo. Nagdikit talaga tayo. Akala ko, bakit ba tayo nagdidikit? Para makagawa ng isang hermetikong patong. Karaniwan sa mga bahay na gawa sa balangkas, ang problema ng hermetikong pagkakasara. Sa klasikong balangkas, tinatakpan lahat ng vapor barrier, pero kadalasan nasisira pa rin ito. Habang ikinakabit, may mga dugtungan na hindi maayos magdikit, kaya mahalaga ang hermetikong pagsasara sa mga bahay na balangkas. Meron pang mga espesyal na pagsusuri, tinatawag na aerodor, na ginagawa ng mga tao para mahanap ang mga mahihinang bahagi at ayusin ang mga ito. Kaya sinikap namin gumawa ng talagang, ganap na hermetikong patong o kung masasabi, gamit ang Penoplex at pagdidikit ng mga dugtungan gamit ang malagkit na tape. Paano naman ang humihingang bahay? Ang ibig mong sabihin, dapat bang nagpapapasok ng hangin ng mga pader? Narinig mo na ba yon? Yung paniniwala ng iba na Tama, paniniwala lang ng tao yon. Sa totoo, wala talagang ganong konsepto sa construction. At gaya ng sinabi ko, sa bahay na gawa sa balangkas, kung saan ang pader ay literal na hungkag, ibig sabihin may mga tabla at sa pagitan nito ay may bulak. Sa kabaligtaran, ang anumang paggalaw ng hangin ay hindi maganda para sa pagpapanatili ng temperatura. Sa bahay na gawa sa balangkas, hindi dapat magkaroon ng anumang paghinga at dapat ay ganap na selyado. Iyan ang sinikap naming makamit, mapanatili ang komportableng temperatura sa bahay. Dito, sa prinsipyo, Penoplex ang gamit namin at dinidikit ng buo ang dugtungan.
Hindi dapat magkaroon ng anumang paghinga dito. Kung kailangan, pwedeng lagyan ng foam at takpan ang mga butas sa Penoplex mula sa sabitan. Madali lang ito gawin. Nagtanong ako ukol sa ventilasyon. Sa kahit anong bahay, dapat may ventilasyon. Hindi naman ito tungkol sa mamahaling mechanical na ventilasyon. Kung gagawa kayo ng ganon, ayos lang. Pero kailangan kahit yung mga simpleng balbula lang, yung mga pasukan ng hangin, para lang umiikot ang hangin sa bahay. Ibig sabihin, mahalaga ang ventilasyon kahit kailan. Sa bahay na balangkas, dapat laging selyado ang pagkakagawa. Naging ganap na mainit ang sulok, ibig sabihin wala nang mga tulay ng lamig na gawa ng balangkas. Heto ang bahay na gawa sa balangkas na nakikita natin, heto ang mga haliging kahoy, at heto ang insulasyon na gawa sa mineral na lana. Ibig sabihin, kung iiwan natin ito ng ganito lang, lalabas ang mainit na hangin mula sa bahay. Mababasa ang lana, kaya bababa ang kakayahan nitong mag-insulate. Halimbawa, gumagawa tayo ng tuloy-tuloy na vapor barrier, pero madali itong masira. Pwede itong masira ng mga ganitong hanger, pwede ng stapler, mga pako, basta tinatamaan ito kahit saan at nasisira na agad. Pwede ring gumamit ng tape, pero hindi ito masyadong maaasahan. Kung Spinaflex ang gamit, hindi na kailangan ng vapor barrier. Matibay, maaasahan, at pangmatagalan ang material. Mababang water absorption, di lalampas kalahating porsyento. Hindi nagpapadaan ng singaw o tubig, kaya 100% protektado ang insulation. Ikakabit din natin ang Pinaplex sa mga beam ng kisame mula sa loob ng kwarto. Ang tanging bagay lang, mas makapal na ang kabuuang kapal ng kisame natin. May 200 mm na insulation sa pagitan ng mga beam at 50 mm na Pinaplex sa loob. Ibig sabihin, 250 mm ang kabuuang kapal ng insulation mula sa dalawang materyales. Mas mataas ito sa kailangan, sa tingin ko. Mas mataas ang requirement sa bubong kaya mas maraming insulation ang nilalagay sa kisame para hindi mainit sa bahay. Ayon sa pisika, ang init ay tumataas. Sa parehong paraan, ginagawa rin ito sa pahilis na bubong, tulad ng nakikita natin. Lumabas na, hindi ko pa kailanman nagamit ang Pinaplex ayon sa tunay nitong gamit. Kaya dito, talagang interesado ako sa lahat ng bagay. Pundasyon. Bakit? Ngayon magsisimula na tayong mag-insulate ng sahig. Para sa sahig, kailangan na natin ng mga panel na mas matibay dahil habang nag-i-install tayo, tatapak at maglalakad tayo sa mga ito para hindi masira ang material. Kaya kumuha tayo ng foundation ng mga panel. Sa mga pader, ginamit natin ng comfort. Tulad ng napansin mo, Simulan na natin. pwede mo pang hawakan. Sige, subukan mong gawin yan. 3 patong ng insulation ang ilalagay sa sahig dahil 50 mm ang kapal ng bawat panel, kaya 150 ang kabuuang kapal. Bakit? Kasi dito sa sahig, walang kahit anong bulak, ang insulation lang ay Pinaplex. Ang sahig natin ay nakapatong sa mga poste, ibig sabihin ay ventilated ang ilalim ng bahay at may malamig na hangin sa pagitan ng lupa at sahig. Para maging mainit sa bahay, dapat mas makapal ang insulation. Sa atin, 150 ito. Dapat 120. 130 lang ayon sa requirement, pero magdadagdag tayo ng extra para sigurado. Ang extra o reserba, laging maganda yan. Madali lang sa sahig. Pinapatong lang ang mga slab na walang pangkabit at hindi pinagtatapat ang dugtungan. Sa unang slab, gaya ng dati, pinuputol natin ang lock para dumikit ito sa insulation ng pader. Ganito natin sisimulan ilagay ang unang layer. Si Vlad, technical na espesyalista ng Penoplex, ay gumagawa ng kalkulasyon sa init at nagbibigay ng konsultasyon. May natira pa tayong maliit na bahagi dito. Dapat ganito ang paglalagay ng panel. Iikot natin ito. Tandaan natin kung gaano pa ang natira dito. Itong piraso ay puputulin natin ayon dito. Pinuputol natin. Sinusubukan natin. At ngayon, may handa na tayong piraso para ipasok. Dito. Saktong-sakto. At syempre, yung natirang piraso na naputol. Magsisimula tayo sa susunod na hanay. Ganito natin ito iikot. Ganito. Madali lang sa atin. Sa ibabaw ng insulation, lalagyan ng underfloor heating at semi-dry na semento. Susunod na ang pag-install ng mga tubo.
Pinutol namin ang gilid na ito at nilalagay na ang pangalawang layer. Ang ikalawang layer ay inilalagay din ng staggered gaya ng una. Dahil sa mahusay na pamamahagi ng bigat ayon sa plano, dapat maramdaman na parang isang solidong konkretong slab ito. Inilalagay na ang huling ikatlong layer. Salamat ulit sa pagpunta mga kaibigan. Sa tingin ko napaka-produktibo ng araw natin ngayon. Napag-usapan natin ang maraming technical na detalye at sa tingin ko maganda ito. Yasha, ano ang opinion mo? Ano sa tingin mo tungkol sa buong ideyang ito? Sa palagay mo ba ay gagana ito? Ang panahon ang magsasabi. Hindi. Sa tingin ko, astig. Ang galing. Ibig sabihin, tatapusin na natin ito at susubukan kung paano ito gagana sa araw-araw kapag dito natitira ang kliyente. Nang bumalik ako sa aking bayan at ini-edit ang kwentong ito, nakipag-ugnayan sa akin si Maria at sinabi niya na, sa teknolohiyang ito, nagawa nila ang panloob na mainit na balangkas gamit ang Penoplex sa loob lamang ng 2 araw na nagpabawas ng kabuuang panahon ng konstruksyon ng 14 na araw. Napakahalaga nito para sa kumpanya ng konstruksyon at para rin sa kliyente na sabik ng makalipat sa sarili niyang bahay at mag-enjoy sa buhay sa probinsya. At para sa atin, mga gumagawa ng sariling bahay, sa tingin ko, napakagandang solusyon din ito. Lahat ay simple, mabilis at maaasahan. Maaari kang bumili ng Penoplex sa kahit anong tindahan ng materyales sa konstruksyon o mag-order sa website. Iiwan ko ang link sa ilalim ng video. Dahil malapit sa St. Petersburg naganap ang konstruksyong ito, sinamantala namin ang pagkakataon para bisitahin ang mga pangunahing lugar ng revolusyonaryong karangalan. Tumalon ang mga Bolshevik sa bakod na ito. Umakyat doon at sa mismong mga Burgess. Inilagay sila sa tinidor at sa mga bayoneta. Itataas ninyo ang hinalalaki. Mag-subscribe sa mga awit ni Yasha Kosiaka, Maria lahat tungkol sa konstruksyon, pati sa Gen Group, VK YouTube at Instagram. Mga link nasa ibaba ng video. Pindutin nyo rin ang kampanilya para ma-update ko kayo. Reyna, salamat sa kapayapaan. Mga subtitle hindi matusok.